sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Pinoy ring icon Manny Pacquiao inakusahan si American rival Floyd Mayweather Jr. ng panggugulang sa laban. Canadian giant Liam McMorrow ipaparada ng Barako Bull Energy sa season-ending PBA Governors Cup. Team Pilipinas laglag sa quarterfinals ng Asian Women's Under-23 Volleyball Championships. 2015 NBA Most Valuable Player Award inangkin ni Golden State Warriors All-Star point guard Stephen Curry. World number 1 Rory McIlroy namayani sa WGC Match Play Championship sa San Francisco, California. Second-ranked Roger Federer, kampiyon sa Istanbul Tennis Open sa Turkey. At Chelsea Blues, opisyal nang naisubi ang titulo ng English Premier League. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Haji Kaaminyo kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, ibinuhos ni pambansang kamao Manny Pacquiao ang sama ng loob sa press conference isang araw matapos na yumukod siya kay Floyd Mayweather Jr. At ang sinisisi ng Sarangani Fighting Pride sa kanyang pagkatalo ay ang sadyang pag-target di umano ng American rival sa kanyang kanang balikat na nagtamo ng injuries sa training. Ang kabuuan ni Mr. Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. Hindi pa tapos ang patotsahan sa nakalipas na mega bout ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Kanina ay inakusahan ni Pacquiao si Mayweather ng pag-target sa kanyang injured right shoulder na natamo niya sa training camp ilang linggo bago ang laban. Ayon kay Pacquiao, tila may nakapagbulong kay Mayweather na nagtamo siya ng shoulder injury kaya't madalas umanong hilahin ng American rival ang kanyang sa kasagsagan ng laban. Nakita mo yung hinihila niya yung kamay ko, yung ginagano niya sinataya. Kasi alam niya eh. Hindi ba ginagano niya yung kamay ko, hinihila niya? At tulad ng kanyang post-fight interview, iginitrim ni Pacquiao sa press conference na siya ang dapat na nagwagi sa laban dahil mas may kalidad di umano ang kanyang mga patama kumpara sa mga suntok na ibinato ni Mayweather. Dahil sa panalo, tinanghal na undisputed world welterweight champion si Mayweather at siya rin ang bilang hari ng pound for pound. Para sa PTV Sports, Rick Yap Santos, Sports Radio 918. Samantala, isa naman ang mga Davaoenyo sa mga tumutok ng husto sa mega bout na Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. At bagamat hindi pinalad sa laban, umani pa rin ang papuri mula sa mga local fight fans ang ipinamalas na tapang sa ibabaw ng ring ni Pacman. Narito ang report ni Ms. Arian Malyari mula sa Tagum City, Davao del Norte. Kasabay ng unang araw ng palarong pambansa Tagum City ay ang most awaited fight ng ating pambansang kamao. Tulad ng ibang munisipalidad, libreng nakapanood ang mga residente sa giant LED screens na itinayo ng Davao del Norte Provincial Government. Sa katunayan, narito ang ilan sa mga boses ng mga Davaoenyo bago ang bakbakan. Siguro maiksi lang laban na to, nanalo si Pacquiao. Yes, go for money. Ilang oras na lang ngayon bakbakan na ni Manny at ni Mayweather. Ano po ba sir ini-expect natin dito? Manalo si Manny. At nang umpisahan ang main event, hindi na napigilan ang excitement ng lahat. Sa unang dalawang rounds ay tahimik ang mga manunood nang dumanahin ito ni Mayweather. Ngunit pagdating ng round 4 ay dumagundong na ang loob ng RDR Gymnasium dahil sa sunod-sunod na power punch ni Pacman. Kaya naman naging kumpiyansa ang mga fans na llamado na ito sa laban. Lamado tayo! Laban ba kayo? Lamado, kitang point siya talagang klaro. Klarong-klaro.
Yes, medyo may pressure talaga, may takot talaga. Kaya puro depensa na lang ginagawa niya. Depensa na lang. And nakikita natin na medyo lamangan si Pacquiao dito dahil aggressive siya. Aggressive siya, more aggressive din yung isa, puro depensa na lang ginagawa niya. Kahit na 2 ulit pang nawala ang signal ng cable na ikinadismaya ng marami, hindi pa rin naputol ang atensyon ng mga boxing fanatics sa naturang laban. Sa muli ng laban, kapansin-pansin na naging mailap si Mayweather sa mga suntok ni Pacquiao. Matapos ang 12 rounds, tahimik ang lahat sa paghihintay ng final decision kung sino ang magwawagi sa fight of the century. Kahit pa tumayo na si Mayweather sa gilid ng ring, hindi pa rin kinakitaan ng matindig reaksyon ang mga manonood. Isang pangalan lang ang gustong marinig ng lahat, ang tawagin ng pangalan ng ating Pinoy Pride. Ngunit hindi nangyari ang inaasahan. Si Mayweather ang itinanghal na nagdomina ng laban. Siya ang hinirang na World Welterweight Champion. Nakita talaga na karamihan talaga sa mga rounds naging advance si Pacquiao. But however, alam natin, hindi naman natin hold yung mga judges. So, yan lang. Siguro may sarili silang opinion and sa atin mga Pilipino, winner pa rin si Pacman. I think in another fight, baka veteran chance ni Manny Pacquiao, no? Because kitang-kita mo, hindi siya makapasok eh. Talagang maganda si Mayweather. Saka yung counter-punching niya is really outstanding. So siguro, after experiencing him now, and there should be a return bout, baka sakali better chance ang natin. But the saying goes, yan na talaga ang kagustuhan ng ating Diyos. Naging isa mang malaking disappointment para sa lahat ang hatol ng mga hurado sa laban ni Pacquiao at Mayweather. Sa puso ng buong sambayanang Pilipino ay hindi pa rin nawala ang tiwala at suporta. Ika nga ng marami, hats off to you Floyd Mayweather Jr. But heads up to Manny Pacquiao. Mula dito sa Tagum City, Davao del Norte, Aryan Malyare, PTV Sports. Nagplaplano namang bumisita sa bansa si undisputed World Welterweight Champion Floyd Mayweather Jr. Ito'y matapos na talunin niya si Manny Pacquiao kahapon. Base sa ulat, nakikipag-usap na di umano si Pretty Boy Floyd kay Pacman para sa posibilidad na magtayo ng boxing gym dito sa Pilipinas. Ito'y upang matulungan ang mga kabataan na naghahangad na maging World Boxing Champion balang araw. Bukod pa rito, balak rin umano ni Mayweather na mag-host ng feeding program sa bansa kasama si Pacquiao na nagsisilbi naman bilang lone representative ng Sarangani Province sa Lower House. Sa katunayan, lingid sa kaalaman ng marami ay may sariling foundation si Mayweather na tumutulong sa mga may hirap na mamamayan ng Nevada. Tinatayang kumita si Mayweather ng hindi bababa sa $150 million sa megabout kontra Pacquiao, bagay na lalong nagpatibay naman sa kanyang pwesto bilang highest athlete in the world. Lipat tayo sa basketball. Ibinaling na ng Rain or Shine Elasto Painters ang atensyon sa kanilang nalalapit na kampanya sa season-ending PBA Governor's Cup. Ito'y matapos ang kanilang runner-up finish sa nakalipas na Commissioner's Cup. May report si Ms. Golda Tabid Gorospe. Aminado si Rain or Shine Elasto Painters swingman Gabe Norwood na masakit na rin para sa kanila ang dinanas na kabiguan sa kamay ng talk and text tropang texters sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Norwood, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang Game 7 loss kontra talk and text, bagay na gagawin umano niyang motibasyon sa kanilang nalalapit na kampanya sa season-ending Governor's Cup. It's ready to get started, you know, that's the business we're in, whether we won or lost the finals, we still have to train hard and play right away. So we have to be professionals and get ready to go back to work. So that's what we're doing. Yeah, for sure. You know, I don't know if it was the loss that motivated me or just the fact that I was ready to start playing again. There's nothing like playing in the PBA and nothing like playing basketball. So I was definitely just excited to get back to work and try to get this conference started.
At sa tulong ni import Wendell McKines na kilala bilang isang energy-type player, tiwala si Norwood na muli silang makakapasok sa finals ng Governor's Cup. Strong. There's not many guys, I think, about 6'3", 6'4", that are strong with him and as energetic, athletic. So, he brings a lot to the table. High energy guy and a good teammate, and seems to on the court and communicate. So I think that's a big plus there. We're a confident team. We've been pretty successful over the last 4 or 5 years as a unit, whether making the semis or going to the finals and things like that. So Wendell, I think, will be a key piece for us. Unang makakatapat ng rain or shine sa Governor's Cup ang San Miguel Beermen sa Mayo 12. Para sa PTV Sports, Golda David Grospe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, may panibagong pag-asang nakikita naman ang Barako Bull Energy sa kanilang kampanya sa PBA Governor's Cup. Dahil bukod sa mga bagong players na kanilang nakuha mula sa pakikipag-trade, ay ipaparada rin ng Barako Bull si Canadian import Liam McMorrow na may height na 7'2". Para sa detalye, nagbabalik si Miss Golda David Grospe. Tiwala ang Barako Bull Energy na maganda ang ipapakita nila sa PBA Governor's Cup. Ito'y dahil na rin sa tulong ni Canadian Giant Liam McMorrow na ipaparada nila bilang import season-ending tournament. Isa ang Barako Bull sa 4 na teams na nabiyayaan ng unlimited height na reinforcement, kaya't serbisyo ni McMorrow na may taas na 7'2". Sa panayam ng PTV Sports, tunay na humanga si guard R.R. Garcia sa ipinamalas na bilis at lakas ni McMorrow sa team practice kanina. Malaking tulong sa amin yun. Tuloy yan. Kasi kakagalaw niya pa lang. Parang sa legit weakman siya. Malapad siya kaysa kay Alabi dati. Siguro, nabis na makapag-adjust sa amin. Siguro siya, tumatakbo siya. For a 7'2" sa mabag. 7'2". Mabilis eh. Mas mabilis si Alabi. Kaso, kasi hindi si Alabi kaya ito yun, malapad eh. Okay siya, okay. Naniniwala rin si Garcia na malayo ang mararating nila sa papasok na komperensya, lalo pat marami silang mga bagong teammates ngayon. Siguro sa nasa gitna pa rin siguro ako. Distance rin siguro. Medyo angat kami siguro. Yung goal namin yung goal namin yung sinasabi ni Kat na dapat next year na sana nasa gitna na. Okay. Hindi kami pwede pa. Ang unang asignatura ng Barako Bull sa Governor's Cup ay kontra NLEX Road Warriors sa Miyerkules. Para sa PTV Sports, Golda David Grospe, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, nagwakas na ang kampanya ng Team Pilipinas sa inaugural Asian Women's Under-23 Volleyball Championship sa PhilSports Arena sa Pasig City. Ito'y matapos ay yumukod sila sa Powerhouse Japan sa straight sets 25-12, 25-18 at sa quarterfinals kanina. Lumamang pa ng 3 puntos ang mga national volleyballs sa third sets bago muling nagpaulan ng kaliwat kanang spikes ang Japanese rival. Nakakuha ng malaking bentahe sa service ace ang Japan 8-1, gayon din sa blocking department 3-0. Ang susunod na asignatura ng Team Pilipinas ay kontra Chinese Taipei at ang kanilang enkwentro ay mangyayari bukas ng alas 7 ng gabi. At abangan po ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik dito lamang sa PTV Sports. 2015 NBA Most Valuable Player Award inangkin ni Golden State Warriors All-Star Point Guard Stephen Curry. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Walang himala. Bakla ako, walang nang pamilya. Bakit kailangan ko yumaman? Para kanina yun, di ba? Pangarap ko na siguro yung magmahal din sa akin, siyempre. Bilang isang
tatanggapin ako ng bakla. At ano pa man, di ba? Hindi dapat ibigay sa gobyerno para marunong sila diskarte para hindi sila magigil ang pag-aaral. Iniisip kaya din ako sa mga tao na nawawalan ng tiwala sa Diyos, nawawalan ng tiwala sa sarili. Parang ginagawin ko rin. Mas gusto ko dito kasi para kami nag-picture dito nangangaral. Susunod sa FTA, Pampanga Photon Tornadoes versus Metro Racal. Ngayong Martes, alas 3:30 ng hapon sa FTA, Full Sports Basketball Association. Napanatili po ng Washington Wizards ang malinis na kartada sa playoff season ng National Basketball Association o NBA. Sa pangunguna ni shooting guard Bradley Beal na pumukol ng game-high 28 points at humila ng 7 rebounds, dinomina ng Washington ang host Atlanta Hawks 104-98 sa opener kanina upang hawakan nila ang 1-0 series edge sa semifinal ng Eastern Conference. Bukod kay Beal, kuminang rin para sa Wizards si point guard John Wall na double-double performance na 18 points at 13 assists, habang si forward DeMar Carroll naman ang bumalikat ng husto sa panig ng Hawks sa kanyang 24 markers at 3 boards. Naghahabol ng 10 puntos sa halftime, kinontrol ng Wizards ang laban sa 4th and final period kung saan nagbaon ng ilang big basket sa closing minutes si reserve forward Otto Porter. Kabilang narito ang isang 3-pointer. Isinelyo ng Washington ang panalo ng mai-convert ni center Marcin Gortat. Ang isang layup mula sa pasa ni Wall, 14.6 seconds remaining. Ang Game 2 ay idaraos pa rin sa home court ng Hawks Arena sa Miyerkules. Nauna rito na sweep ng Wizards ang Toronto Raptors sa opening round ng playoffs noong isang linggo. Sa NBA pa rin, hindi naman pumayag na mapahiya sa harap ng home crowd sa Oracle Arena ang top seed Golden State Warriors. Kanina ay pinamunuan ni All-Star point guard Stephen Curry ang atake ng Golden State upang tambakan nila ang Memphis Grizzlies 101-86 sa opener ng kanilang sariling serye. Si Curry ay kumamada ng 22 points at 7 assists para sa Warriors, habang sina center at power forward Zach Randolph naman ang nagtrabaho ng husto para sa Grizzlies sa kanilang combined output na 41 markers at 18 boards. Mula sa 61-52 halftime lead, nagawang palubuhin ng Warriors sa 20 puntos ang kanilang bentaya sa huling bahagi ng third kanto. At mula dito ay hindi na nakabalik pa sa laban ng Grizzlies. Ang Game 2 ay isasagwa pa rin sa Oracle Arena sa Miyerkules. Samantala, pasadahan naman po natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 91. Napasa kamay ni Golden State Warriors All-Star point guard Stephen Curry ang 2015 NBA Most Valuable Player Award. Ito'y sabisa ng kanya impresibong showing ngayong season kung saan nag-average siya ng 23.8 points, 7.7 assists, 4.3 rebounds at 2 steals per game. Bukod pa rito, binura rin ni Curry ang sariling record sa paramihan ng mga naibuslong 3-pointers sa bilang na 286 ngayong season. Kabilang sa mga sinasabing tinalo ni Curry sa balloting ay sina Houston Rockets shooting guard Cleveland Cavaliers star forward LeBron James at Oklahoma City Thunder point guard Russell Westbrook. Sa golf, kinagarian ni world number 1 Rory McIlroy ang WGC Match Play Championship sa San Francisco, California. Ito'y matapos na dominahin niya si Gary Woodland ng Amerika 4-2 sa finals kanina. Unang hinawakan ng McIlroy ang liderato sa pamamagitan ng pagsalba ng par sa 4th hole bago siya humataw ng 3 magkakasunod na birdies sa sumunod na 3 holes. Tuluyang isinelyo ng 25-year-old Northman ang panalo sa pamamagitan ng pagdagdag ng isa pang birdie sa 16th hole. Ito ang kauna-unahang WGC Match Play title para kay McIlroy na nagbigay rin sa kanya ng cash prize na $1.5 million. Sa men's tennis, tinuldukan na ni second-ranked Roger Federer ng Switzerland ang kanyang mahigit 5 taong title draw sa Red Clay event. Ito'y matapos na padapain niya si Pablo Cuevas ng Uruguay 6-3 at 7-6 sa
sa finals ng Istanbul Open sa Turkey kagabi. 2 beses na nakabreak si Federer sa opening bago niya naubusan ang kalaban sa tiebreaker ng sumunod na set. Ito ang pang-85 career ATP Tour singles title para kay Federer. Sa women's tennis, nagpamalas ng bangis sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa Madrid Open sa Spain si world number 1 Serena Williams. Kagabi walang awang pinatalsik ng top-seeded American ng compatriot na si unseeded Madison Brengle 6-love at 6-1 tungo sa pag-abante sa second round ng clay court tournament. 6 na beses na na-break ni Williams ang lower-rated rival at tinuldukan niya sa loob lamang ng halos 1 oras. Ang susunod na makakabangga ni Williams ay ang isa pang kapwa-American na si unseeded Sloan Stephens. At sa football, opisyal nang naisubi ng Chelsea Blues ang titulo ng Premier League. Ito ay matapos na daigin nila ang Crystal Palace 1-0 kagabi. Ang nag-iisang goal ng match ay nagmula kay Chelsea winger Eden Hazard at ito ay nagawa niya sa 44th minute. Dahil sa panalo, lumobo sa 16 points overall ang bentahe ng Chelsea mula sa closest rival na Manchester City. Nalalabi sa kanila ngayong season. Ito ang pang-4 na Premier League title para sa Chelsea. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Alam niyo ba na si boxer Mansueto Onyok Velasco ang pinakahuling Pinoy athlete na nakasungkit ng medalya sa Quadrennial Summer Olympics? Nagkasya sa silver medal finish si Velasco noong 1996 Atlanta Games matapos na yumukod siya kay Daniel Petrov Bojilov ng Bulgaria sa finals ng men's light flyweight class. Aba talagang... Di ba bongga? Siyempre, hello Haji. Hello Meg, kumusta? Okay naman. Bagong-bago. Bagong-bago. New title card, new features, meron tayong scoreboard, di ba? Oo, kahit malungkot pa rin ako. Bakit naman? Siyempre naman, yung kahapon doon. Siyempre lahat naman tayo Lahat naman siguro talaga nalungkot sa pagkatalo ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Pero ito yung tanong, Meg. Ikaw ba, nasiyahan ka ba? Ba para sa iyo halimbawa, pumunta ka ng MGM Grand, Las Vegas, Nevada. Nagbayad ako ng $100,000. Babayad ka ng gano'n, di ba? 7,000, di ba? Diba yung mga nasa so, VIP seats, mahal. Ikaw ba, nasiyahan ka ba? Hindi. Hindi ka nasiyahan. Ikaw? Tingin mo? Wala lang, syempre hindi yun yung ina-expect mo na laban. Especially kay Mayweather, hindi siya masyadong nag-engage. For me, Kumbaga, para sa'yo, hindi siya karapat-dapat na tawaging fight of the century. Parang gano'n ba? Ikaw ba? Kasi kung sinasabi fight of the century, para sa akin siguro biggest kung pera yung pag-uusapan. Kasi talaga namang highest earner yun, di ba? Oo na. Hindi naman natin masisi yung iba na kasi strategy naman talaga ni Floyd yun. Na hindi siya na tumatakbo, mayanap, strategy niya. Sabi nga nila, parang na-outwit si Manny. Oo. Strategy ni Mayweather. Nadali si Pacman dun sa points talaga. Well, mahaba ang reach eh. Anyway, tungkol nga dyan po ang question of the day. At tanungin natin yung pulso ng ating mga televiewers kung ano nga ba ang masasabi nila sa naging fight of the century. Ang ating pong question of the day, mga kaibigan, ay kung sang-ayon po ba kayo o sa palagay po ba ninyo ay sulit ang ibinayad ng mga nanood ng bakbakang Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Sulit nga ba? Yun ang big word doon. Sulit o hindi? Oo, sige nga, basa nga tayo, Meg. From Totoy Bibo. Sabi niya, hindi siguro karamihan ng manood doon ay fans at suportado kay Pacman. Kung maganda sana yung naging resulta at pabor kay Pacquiao, kaso hindi Ang boring pa nang ipinakita ni Mayweather. Dapat umalis siya sa style niya at nakipagsabayan kay Pacquiao. Ang mangyayari na kung nakipagsabayan si Floyd, talaga matatalo si Floyd. Alam niyo siguro yun,
kung sakaling naging aggressive din si Floyd, para sila aggressive ni Pacquiao, delikado si Floyd doon. Oo. Pero alam mo, madami ang nagde-describe sa style ni Floyd Mayweather. Even yung mga sports analyst, boarding siya yung boarding yung style niya sa paglaban. Saka alam mo, parang sinasabi din ng ibang mga nega yung sinabi. Sana daw nag-track and field naman si Manny Floyd. Oo. Meron nga very famous siya, Hollywood star. Sabi, parang Dancing with the Stars. Dancing with the Stars, Ang nangyari, Sige nga, sabi ni John Steven Antiga Gubak, hindi kasi instead na bakbakan na mangyayari, takbuhan at tiyakapan ang battle for greatness, #rematch. Gusto niya ng rematch. Tingnan natin, pero for me, parang malabo na yan. Kasi unang-una, nanalo na si Floyd. Oo, sabi pa niya, di ba, pag nanalo siya, wala nang rematch. Kumbaga, parang mas may karapatan si Floyd na mag-demand ng rematch kaysa kay Manny. So, tingnan natin sa mga susunod, pero para sa akin, mukhang malabo yun. Alright. From Arnel Murillo, Emano, sabi niya, hindi sulit. Tanong ko lang, bakit ganun ang scorecard? Naging scorecard. Kasi malayo naman yung scores, 110-18, 112-100. Well, ang karamihan kasi yung dalawa sa mga judge, ang binigay nila, rounds. Kay Mayweather. 4 rounds lang daw ang nakuha ni Pacman. Agree ka dun. Tapos yung isa naman, 118-110. Oo. Mga 10 rounds kay Floyd, 2 lang kay Manny. Which is, para sa akin, mukha namang legit naman talaga. Legit ba yun? Pag yung mga, point of view of the viewers din naman, malapit yung laban. It was a close fight, hindi ganun kalaki yung agwat ng scores nila dapat. Pero kung makikita, yung mga landed punches naman din yung pinag-uusapan. Kumbaga, merong mga punches na na-throw si Pacman na hindi rin masyadong tumama. Siyempre, hindi magka-count yun. Si Mayweather kasi sa counter puncher din, di ba? Makikita mo yung mga counter niya talagang pumapasok. Kaya malamang doon na dali. Sabi ni Bahista man, Dennis, sulit pa din. Hindi porket natalo si Pacquiao, hindi na sulit. Maganda laban, panalo si Mayweather, pero Pacquiao pa din tayo. Sabi nga nila, Mayweather might have won the fight, pero hearts ng mga tao. Naipanalo. Pansin mo, habang nag-i-interview kay Mayweather kahapon, puro boo. Diba? Puro boo na nakuha niya. From Glenn Ryan Corsiega, sabi niya, hindi sulit, masulit pang manood ng Pinoy Pride series. Yung sino to si Donnie? Sabi nga nila, mas interesting pa daw yung mga laban before Manny Pacquiao. Para sa akin, pinaka nagustuhan ko sa laban ni Manny, yung Marquez talaga. Juan Manuel Marquez, sabayan silang dalawa dun. Diba? Oo. Yung last fight nila, yung Pacquiao Marquez 4, talagang, though talo si Pacman doon, pero talagang bugbugan yun. Oo. Diba? Ito, sabi ni Francis Bonifacio Francisco, para sa akin, isang malaking hindi. Dapat basketball na lang ang laro, hindi boxing. Sige, weather, tumakbo lang. Napadali pa si Judge, pero para sa akin, panalo talaga si Manny Pacquiao doon, at higit sa lahat, kasangga niya pa rin ang Panginoon. Sir Haji, talo Spurs natin, kaya grabe, iimbo ko ngayon. Mo siya. Ayaw mo na may next season naman, di ba? Racer Macedonio. Hi, Sir Dennis na nasa Davao ngayon. And Ms. Meg, ako po ay 15 years old at fanatic ng... 15 anyos, fanatic ng boxing. Siguro fan siya ng boxing ng 2 years old. Hindi. Fan po ako ni Pacman. Pero palagay ko po mas deserving si Mayweather kung titingnan po natin yung statistics. Mas mataas ang porsyento. Tama yun. Na tumama, nasuntok ni Mayweather kaysa po kay Pacman. Bagamat na kay Pacman ang pressure. Tama-tama lang ang takbong bakla. Takbong bakla talaga. Takbong bakla at yakap ni Mayweather. Kung papansinin natin, hindi masyadong sira ang mukha ni Mayweather dahil sa kanyang pagtakbo. Kaya ng mga nakaraang laban ni Pacquiao, hindi masyadong nasugatan si Pretty Boy. Hindi masyadong nagpagbakbakan si Mayweather sa ibabaw ng lona. Alam niya na kasi na matinik si Pacman pagdating sa palitan ng suntok. Yun na nga, gaya ng sinasabi ko, di ba? Hindi na kaya makipagsabayan. Benta po yata si Dave Moretti po. Pabor na pabor siya kay Floyd. Akala ko si Bert Clements pa yung magiging unfair behind the loss of Manny. Manny is still my idol. It's good to see him that he achieved his best condition. Sana po magkaroon ng rematch. Hindi battle of greatest ang nangyari. Boring.
Oh, yun na nga. Mahaba pero malaman yung sinabi ni Racer. At talaga, ano siya, for a 15-year-old. Diba? Galing. Ayos kasi. Sagot kaya tayo ng tawag. Racer, ha? Pwede kaya? Sige nga, check na natin. Kung pwede tayong tumanggap ng call. Check na. Ay, nakaka-silent yata kanina eh. Sa mga ano po, ito, tatry po natin yung line natin ha. Ang atin pong phone number ay 0936-537-9349. It's 0936-537-9349. Hello, you're on the air. You're on the air. Hello? Hello, good evening po. Good evening. Jeffrey ko po from Sambuanga, Sibugay. Ano po ang first name? Jeffrey po. Jeffrey. Yes po. Yes, Jeffrey, kumusta ang balita, pare? Okay lang po. Dito ba yung speaker na to? Okay. So, anong may sasabi mo dun sa Fight of the Century? Palagi mo may tuturing ba na Fight of the Century yun? O nasulitan ka ba sa binay? Saan ka ba nanood? Dito lang po sa amin, nagpa-pay-per-view po kami. Nagpa-pay-per-view ka? Mahal yun, diba? 2,500? Opo. So, palagay mo, sulit? Kulang po kasi laging tumatakbo si Mayweather. Laging tumatakbo si Mayweather, Opo, pero kanya talaga ang kanyang laro, depensa. Depensa. Pero palagay mo, ganun talaga siya. Hindi talagang deserving si Mayweather na nanalo. Tingin ko lang deserving kasi tumatama naman yung suntok niya. Okay. Pero sa puso natin Pinoy, panalo si Pacman. Panalo si Pacman. Okay. Aside from question today, may tanong ka pa, Jeffrey? Ito naman po kung nakapirma na ba si The Beast Alas Cases ng bagong kontrata? Nakapirma na ba si? The Beast. Si The Beast, si Calvin Abueva. Opo. Okay. Pero sige, ite-text natin si Coach Alex Compton tungkol dyan, ha? Steady ka lang, ite-text natin si Coach Alex. Pero for the meantime, may iba ka pang tanong, Jeffrey? Magaling ko ba import ng Alaska ngayon? Ang import ng Alaska, si Romeo Travis. Sabi nga ni Coach Alex Compton, hindi daw siya yung high-scoring na makikipagsabayan kina PJ Ramos o sa mga malalakas na imports. Pero maaasahan daw siya at talagang nag-fit daw si Travis sa sistema ng Alaska. Confident si Coach Alex Compton kay Romeo Travis. May sa Alaska ngayon? Trade sa Alaska so far wala pa talaga ngayon kasi intact ang lineup ngayon ng Alaska at doon naasa si Coach Alex. Okay po. Okay, Jeffrey, abangan mo yung tatanong ko muna kay Coach Alex. Dati po kami dito sa Sambuanga, Sibugay. Sambuanga, Sibugay, maayong gabi. Rico family po. Okay, salamat Jeffrey ha. Pacman all the way. Pacman all the way. Yeah, salamat. Okay, yan po si Jeffrey ng Zamboanga. Wag po kayong aalis. Madami pa po kaming ihahatid sa inyo. Kaya tutok lamang po. Dito lamang sa PTV Sport. Ito matawag. Ang mga aksyon sa Palarong Pambansa 2015 sa Tagum City, Davao del Norte sa pagbabalik ng PTV Sports. Alam nyo ba na sina slotman Ramon Fernandez at Alvin Patrimonio lamang ang dalawang natatanging manlalaro na pumupo ng tig-4 na season MVP honors sa Philippine Basketball Association o PBA? Napagwagian ni Fernandez ang Individual Award noong 1982, 1984, 1986 at 1988, habang napasa kamay naman ni Patrimonio ang kaparehong parangal noong 1991, 1993, 1994 at 1997. At mga kaibigan, sumiklab na nga po ang aksyon sa Palarong Pambansa 2015 sa Tagum City, Davao del Norte. At ang unang gold medal na nakataya sa week-long contest
ay napasa kamay ng Western Visayas Athletics Team. Nakatutok po sa mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2015 ang PTV Sports Team. At narito ang report ng aming kasamang si Dennis Principe mula sa Tagum City, Davao del Norte. Dennis? Mainit na sikat ng araw ang sumulubong sa ating mga atleta at opisyal ng ating 58th edition ng Palarong Pambansa. Pero kung gaano po katindi ang sikat ng araw, ganoon din po katindi ang pagtanggap ng lahat ng mga atleta at sumusubaybay ng ating na ginaganap dito sa Tagum City, Davao del Norte. Sa ngayon, mahigit 20 mga sports, marami po dyan, mga demo sports na sumusubok na by next year ay maging regular sport ng ating taunang sports fest. At ngayon ay binibisita po natin ang ilan po sa ating mga atleta na naghahanda po ngayon para po sa ating opening ceremonies na inaasahan pong magiging momentous at bongga, ika nga, no? At meron po tayo rito nahatak na mga players po ng billiards, a sport na sa ngayon ay sport, no, and I think it's the first time na magkakaroon po ng billiards sa ating Palarong Pambansa. And joining us ay isa po sa kanilang atleta, Iha. Maraming nagtataka bakit billiards ang pinili mo, pero bagay, ano po ang pangalan mo? Joman Estrada po. Yes, Joman. Bakit billiards sa isang nene na katulad mo, yun ang napili mong sport? Yun po kasi kinahilig ako paglaruan. Yun po yung hilig ko. Paano mo nakahiligan? Meron ka bang napapanood sa TV or sa lugar ninyo? Meron po kami bilyaran sa Okay, Central Luzon kayo, right? Saan kayo Central Luzon? Sa Tarlac po. Tarlac, okay. Oy, sila malapit sila Django, sila Bata, anong halos kapitbahay niyo? Maraming salamat, Joma. At yung kanyang teammate naman, anong pangalan mo, Iya? Maylin. Maylin, tulad ni Joma, bakit billiards ang napili mo? Dahil may bilyaran po kami. Ganun din, may bilyaran. Sino nagtayo ng bilyaran sa inyo? Papa ko po. Papa mo, mahilig sa bilyar. Okay, at bukod doon, bakit, ano pa yung karagdagan dahilan kung bakit gusto mo yung billiards? Bukod sa pagkakaroon ng billiards table, gusto ko po. Dahil gusto ko po. Sino idol mo sa mga napapanood mo? Ruby Lenamit. Ruby Lenamit. Gusto mo maging Ruby Lenamit, ha? Okay. Anong meron kay Ruby Lenamit? Bakit gusto mo siya? Magaling po. Magaling, okay. Now, eto. Isa sa mga pinakamagandang officials dito. Coach po siya, mga kaibigan ng ating billiards team. Coach, una-una, anong munang pangalan mo? Michelle Serrano po. Michelle Serrano. And Coach, ikaw naman, bakit parang Coach, Coach? Parang bata mong coach. Bata ka ba nagsimula mag-billiards? Hindi po. Bata lang itsura. Bata lang itsura. Okay. Now, Coach, yung billiards is a demo sport dito sa Palarong Pambansa, no? At in a way, bakit ito yung napili mong sport para maging coach ka at para, kumbaga, ituro sa mga bata ang sport na billiard? Nag-umpisa po ito sa school namin kasi maraming mga estudyante doon na marunong magagaling na mag-billiards. Kaya ito yung nag-motivate para buuin sila at para maipakita yung galing nila. Alright, and so far, yung sa inyong team, sino ba yung nakikita ninyo na medyo matindi ninyong kalaban dito sa ating Palarong Pambansa ngayong taon? Siguro yung winner last year, kasi first time din po namin ngayon na sumali. Alright. And Coach, just in case, ano yung may papakita siguro ng iyong mga players, gaano kayo naghanda at gaano kayo ka-ready para sa Billiards Edition ngayong taon? Siguro yung pagpapractice nila, nasa puso nila, tapos gusto rin na maglaro para maipakita yung galing nila. At maraming salamat, Coach, and good luck sa inyo at sa inyong mga players. Alright, at we're still waiting for the preparations po ng ating opening ceremonies. At sa ngayon, syempre, basketball, hindi pwedeng mawala yan. No? One of the events na talaga namang inaabangan dito po sa Palarong Pambansa, not only because ito po ang isa sa mga paboritong sports sa ating mga kababayan, but also, alam niyo, maraming mga agents, no? At maraming mga coaches ang sumusubaybay ng Palarong Pambansa in their attempt or objective
ng mga future stars ng Filipino basketball, and who knows, maybe one of them or four of them could be the future of Philippine basketball. Taga Soxargen, region ni Manny Pacquiao. Bakit basketball at hindi boxing? Partner, anong pangalan mo? Faith Joshua Lardo po. Faith, okay. Bakit ka mayroong faith sa basketball at yan ang napili mong sport? Kasi gusto ko po maging Manny Pacquiao, playing coach. Professional player. Professional, Hobby at saka hobby ko po din yun. Okay, at sinong idol mo paglalaro? LeBron James po. LeBron James, ha? Ayaw mo talaga kay Manny Pacquiao. Playing coach yun, ha? Saan ka ba sa Soxargen? Sa Jensen po. Nakita mo lang, Jensen pa. Ayaw mo talaga. Sige. So, LeBron James ang gusto. Pero dito, locally, sino yung paborito mong PBA player? Si Jason Castro po. Jason Castro, the Blur. Okay, so talagang point guard, ha? Point guard malaro mo? Small forward po. Small forward, okay. Sige, very good. Faith. Now, teammate mo. Ito, partner, halika rito. Anong pangalan mo? Franz Daryl Julian po. Franz, okay. Franz, tagasan ka sa Soxargen region? Jensen po. Jensen din, okay. Bakit naman basketball? Hobby ko lang po. Hobby mo lang. Favorite player? Dito sa PBA siguro, sinong paborito mo? James Yap po. James Yap. Babat si James Yap? Shooter siya po. Anong gusto mo kay James Yap? Shooter po. Shooter ka rin ba? Hindi mo masyado sure. Hindi ka sure. Shooter daw. Sabi ng teammate mo. Ang teammate mo ay si, ang pangalan mo? Joshua po. Joshua. Okay, Joshua. Ikaw naman, taga saan ka sa Soxargen? Jensen. Okay. Now, just like yung other teammates mo, bakit basketball yung napili mo, knowing that sa Jensen maraming sport din bukod sa basketball na nilalaro. Pero sa'yo, bakit basketball? So po maging sikat na basketballista. Gusto mo maging sikat na basketballista? Tingin ka sa camera, malam mo, ikaw yung future ng Philippine basketball. Bakit mo gusto maging sikat na basketballista? Gusto mo yumaman, gano'n? O gusto mo maraming fans? Opo. Okay, sino idol mo? Si James Yap. James Yap din, okay. At playing coach Manny Pacquiao, ano masasabi mo ron? Hindi mo kaya niya? O mas magaling ka ron? Mas kaya niya. Kaya niya? No, talaga? Kapitbahay mo lang, natakot ka ata. Salamat, Joshua. Ito ba, isa sa kanyang mga teammates, ano pangalan mo? Daniel Ian Prediluces po. Ano ang first name mo? Daniel. Daniel. Ba, social. Daniel! Bakit basketball na napili mo? Dahil gusto ko po maging isang professional player. Professional player. Anong team ang gusto mong paglaruan? Kunyari, ngayon, papasok ka ng PBA. Sinong team ang gusto mong paglaruan sa PBA? Pure Foods po. Pure Foods. Bakit Pure Foods? Dahil maraming magagaling na mga player. Maraming magagaling. So, okay lang sa'yo. Maraming magagaling. Gusto mo maglaro rin. Maraming magagaling. Okay lang po. Sanay ka mo sa triangle offense, si Coach Tim? Ay, gusto mo maglaro ng Pure Foods, di mo alam yung triangle. Hindi, joke lang. Sa position mo, anong nilalaro mo? Point guard po. Point guard, okay. So, sino idol mo? Jason Castro. Jason Castro. Okay, very good. Good luck sa inyo, ha. Soxargen team. Last year, ano nyo? Anong placings nyo last year? 6th place. So, dapat ngayon much better, ha? Championship, ha? Okay, Soxargen team, mga kaibigan. Congratulations, good luck and good luck sa inyo. Okay, yan. Alright, and congratulations na rin dahil kayo yung representative ng ating pong annual Sports Fest ng Palarong Pambansa. And now, mga kaibigan, syempre, kada opening ceremonies ay meron din po tayong mga events na ginaganap, ano? At dito pinapakita po ang husay din, ano, ng bawat host na mag-perform. At right now, ang mga performers natin are with their preparations. Just moments from now ay sila po ay magpa-perform. Hindi kayo pwede mahiya dahil mamaya makikita kayo ng buong Pilipinas. At siguro ito muna, Ineng. Iha, anong pangalan mo? Floricel po. Floricel, kwento mo nga kami, ano yung suot ninyo, ano bang ipe-perform ninyo for today's opening ceremony? So yung performance po namin is nagpapapaloob ng 3 tribes, which is the Manobo, the Christians, and the Muslims. Alright. So ito po ay nagre-represent
Iba't ibang kultura ng nasabing mga tribo. Okay, and then yung katabi mo, anong pangalan mo, te? Jovi po. Jovi, gaano kayo katagal naghanda para dito sa inyong performance? Weeks lang po. Nag-start kami po April 6, then natapos po, nag-last practice po namin kahapon. Okay. So, Timo, ready na kayo? Opo. Okay, yung katabi mo, ang pangalan? Cheverlyn po. Cheverlyn, kinakabahan ba mag-perform? Medyo kasi this first time po namin ito sa Davao del Norte na mag-present. First time in a history po na magpalbas po kami dito. Alright, and yung katabi mo, anong pangalan, te? Kimberly po. Kimberly, ikaw naman, gaano ka-importante para sa ito na parang may unifying factor, no? May Muslim, no? May Christian, para sa yung ba, conscious kayo dun sa ganong performance ninyo? Opo, dahil kami lang po ang ganito by tribe na magpa-perform sa sports complex po. Kami lang yung kakaiba. Okay, so Ineng, bumili ka ng suka. Okay na. Hindi, kasali ka ba? Halika na. Ano pangalan mo, Iha? Jana po. Okay, so diyan ka lang, Jana. Okay, ikaw naman, anong role mo rito? Ang role ko po ay yung isa sa mga manobo. Okay, isa sa mga manobo. Manobo ka rin ba? Hindi po. Hindi naman. Pero gaano ka familiar sa tribo na yun, sa Manobo tribe? Yung alam ko lang po sa Manobo ay yung magtanim. Ay, di biro. Okay. Ayun mga kaibigan, ng ating po mga performers. Ano ba tawag sa inyo? Anong grupo ninyo? Tribe people. Cultural tribe. Okay. Oh, may sumingit pa. Si ate, ano pa? Ang pangalan mo? Halika. Sabi mo, hindi ka namin pinapansin eh. Oh, what's your name? Miles po. Miles. Okay. Miles, may boyfriend o may girlfriend? Wala. Okay, yan. Ang tribe culture, na mag-perform one of the performers po ng ating opening ng 58th edition ng Palarong Pambansa. And just tune in mga kaibigan because for the rest of our week dito po sa PTV Sports, ihatid po namin sa inyo ang lahat ng kaganapan from opening up to closing. Dito lamang po yan sa Tagum City, Davao del Norte. Para po sa PTV Sports, Dennis Principe, nag-uulat. Yun. Napakasipag naman ni Dennis Principe sa kabila ng mainit na sikat ng araw talaga. Oo, at mukhang nag-e-enjoy sila doon sa pagko-cover. At syempre, ito venue na makadiscover tayo ng mga bagong atleta. Opening pa lang yan, ha? Pero talagang kaabang-abang. Kaya bukas po ay marami pang iahatid ang inyo pong PTV Sports kaugnay nga ng, sabi nga Dennis, ng 58th edition ng Palarong Pambansa. Kaya tutok lamang. Meanwhile, balik po muna tayo sa ating pong question of day. Ayan, from Dave John Villanueva Santana. Santana? Yan ba yung gitarista? Oo nga Carlos Santana? Ayos Sabi hindi. Puro yakap lang ang bading. Talaga, bading talaga Leandro Cupino, good evening, gandang Meg and gwapong Haji, salamat Leandro. Hindi po sulit, mas masarap pang manood ng PTV Sports. Uy! Talaga naman Maraming salamat Leandro. Di ako maniniwala nang natalo si Pacman, takbo ng takbo ko kasi si Mayweather, TMT, takbo. Hashtag Pacman pa rin. Ito from Sunny Rehuso, sabi niya hindi, boring talaga si Mayweather kalaban. Fun run of the century dapat ang title ng laban. Fun run. Ayaw niya ng fight of century, ha? Ayaw niya. Sabi dito, Ricky Reyes. Di sulit, mas okay pa yung laban ng Spurs Clippers, may thrill. Oo nga naman. Update po sa Pure Foods. Well, sa ngayon po, naghahanda na sila para sa Governor's Cup. Si Marcus Blakely, ang kanilang import, hindi sila kumuha ng Asian reinforcement. Hi, Ate. Natatandaan niyo pa po ako, matagal na akong di nag-message ulit dito. Kuya Haji, wag mo ko tawagin brother. Number 1 sports news show, kasi Ricky Reyes Okay, so pangalan na. Pangalan na ni Ricky. Nandiyan si Ricky. Salamat, Ricky. So, Michael Andrew Guevara, sabi niya, good evening, Meg and Haji. Ang gwapo mo ngayon, Haji. Bagay na bagay ang suot mo ngayon. Salamat. Same to you, ganda. Kala ko naman yung buhok. Ba't bago ba? Bago haircut? Oo, bago din. Okay naman, pero boring at disappointing. Nakakainis, puro takbo si Floyd, di masuntok. So, shameful. Boxing yan, hindi fun run. Hindi nga makasuntok. Ayan.
Erwin De La Paz, tinatanong pa ba yan? Siyempre hindi. Kay Pacman, wala akong masasabi kasi kita naman na aggressive siya. Kaya lang si Mayweather ang sakit sa mata panoorin. Takot na takot masuntok. Parang hindi boxing ang nilalaro. Dapat nag-chess na lang siya, sabi nga ni Robert Jaworski. Oo, at saka pag lumalapit na si Manny sa kanya, parang siyang natataranta. Parang siyang, alam mo yun? Lumalayo. Parang lumalayo. Natatakot. From Jerv Aranzazo. I cannot say it's takot. Feeling ko, susugod siya. So parang strategy. Susugod. Lalabas ako, gano'n. Lalabas ako. Pero pansin mo din, di ba, ilang beses din siyang napunta sa corner, di ba? Mabilis talagang. Siyempre, umiiwas siya. Na-evade talaga niya From Jerv Aranzazo, sabi niya, hindi. Daig pa ni Floyd si Usain Bolt. Kakatakbo. Para temple run ang naging laro nila. Si Pacman yung monster na naghahabol, si Floyd yung hinahabol. Uso po ba yung temple run na yun? Totoo po ba yung wala pa tayong balita tungkol dyan, pero sige nga, magtanong nga tayo sa sinong merkado to? Sol? Kung Sol Mercado, tanong tayo sa Barako Bula at saka sa Barangay Ginebra siguro, no? Galing kay Jerv Aranzazo. Okay, sige. Sabi ni Sherwin Pamanian, sulit na sulit, parang triathlon lang. May boxing, running at hide and seek pa. Ayun, triathlon niya. Laminardro Copino, sabi niya, good eve, gandang Megan, gwapong Haji, hindi po sulit, mas masarap pang, ayan na, nawasan na natin yan. John Ray Cordero, kaya di tayo dapat mag-expect na lalaban siya ng toe-to-toe siya kay Manny. Kung lalaban ka sa ganung style, alam mo namang di mo yun forte. Yun, isa pa yun. Pag hindi mo forte, kumbaga parang mag-a-adjust ka pa, di ba? Saka hindi niya kakayanin kung may kapagsabayan siya sa aggressiveness ni Pacman. Yes. From Dimitrix Rubio, sabi nga ni Tyson, naghintay kami ng 5 years ng ganun lang. Oo nga. Ikaw ba naman, 2010 pa lang, inaabangan mo na. Eto na, 2015, fight of the century. Nasaan mo, from round 1, talagang dugdugan, action-pack na dapat. Diba? Noong round 1, parang iniisip ko, sige, parang nag-ano pa lang sila. Nagpapakiramdaman. Ayun din ang iniisip ko. Sabi nga ni Atty. Ed Tolentino, kaya daw natalo si Pacman, parang wala daw sense of urgency. Yung mga suntok na. Sabi ni Atty. Ed Tolentino. Okay, basa pa tayo. Sige. J. Carlo Fodera, sabi niya yung binayad ng tao parang kanta ng AGs. Kanta ng AGs? O bakit sayang na sayang. Sayang na sayang talaga. Ganun ba yun? Ayos to si Gio. Tama? Gio Carlo. Ayan. Salamat Gio Okay, at dahil po inabot na naman tayo ng salamat. Siyempre, maraming salamat sa View Blends, Pampered Pooch Premium Organic Shampoo, Cosmo Culture, Mr. Avis Tumang ng Amazing Playground, Mr. Defendant California Boat, Philips Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marshall Graphics, My Jewelry Box, and of course, Princess World. Si Tita Olivia Cinco nanonood sa atin niya. Maraming salamat po. Galing po siya ng Switzerland. Switzerland. Sa mga anak niya, si April at saka si Arthur, thank you kahapon. At binabati ko rin po ang De Los Santos family dyan po sa Marikina City, si Mama, si Ginger, si Ate Rose, na nandyan sa Italy ngayon. Tsaka binabati ko rin si Miss Crystal ng Banks by TNJ. Thank you very much for my hair today. Yun! Kaya salamat po. Bagong gupit. Salamat Miss Crystal. At bukas po muli, magsama-sama po muli tayo, kaya wag po kayong bibitiw dahil bukod sa palamang pambansa, NBA, TBA, lahat ihahatid po namin sa inyo sa mas pinalakas po natin programa. At syempre sa ngalan po ni Mr. Dennis Principe, pero bago yan, Sports Radio, kalas na tayo. Ako po, si Haji Kaaminga. Meg Sioson. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports.